Isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na kaso ng teenage pregnancy sa Southeast Asian countries. Araw-araw mahigit 500 kabataan ang nabubuntis at nanganganak. 35% ang itinataas ng bilang ng mga nanganganak na may edad na 15 pababa mula 2021 to 2022. 6.6% naman ang itinataas ng bilang ng mga kabataang nanganganak na may edad na 10 to 14 mula 2019 to 2023. Sa adolescent births naman ay may 32 sa 1,000 kabataan ang nanganganak. Taong 2023 naman ay may tinatayang 13% ang mga kabataang nagbubuntis at nanganganak bago ang edad na 18. Ready ka na ba? Isang tanong na nakakatawa ngunit seryosong usapan. Sa panahon ngayon, hindi lang dapat puso ang handa, kung hindi ang isip, ang buhay at ang pangarap. Maraming kababaihan ang nagtatanong kung kaya ko na ba o ngayon na ba ang tamang panahon? Kaya tara pag-usapan natin higit lalo ay pakinggan natin ang paggabay na itinuturo sa Biblia para malaman mo kung handa ka na bang magsuot ng puting damit, humawak ng bulaklak, at magsabi ng I do na may saya, tuwa at buong pagtitiwala sa sarili. Mga kaibigan, ang teenage pregnancy po ay isang suliranin na hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi ng mundo, na hanggang ngayon po ay hindi nahahanapan ng solusyon ng mga kinauukulan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng anak ay dapat na maging bunga ng pag-aasawa. Labag po sa aral ng Biblia na ang isang lalaki at babae ay magkaanak sa labas ng matrimonyo ng kasal. Kapatid na John, baka naman magpapakasal nga. Dapat yun ang aral di ba? Pagka Opo. magsasama bilang mag-asawa, dapat ay magpapakasal. Dapat ay kasal po sila. Baka naman hindi nakahanda, baka hindi nakagayak, o baka sobrang bata. Opo, kaya nga po sa family code po ng Pilipinas ay meron pong minimum age na itinatakda ang batas para po sa mga mag-aasawa. At dito nga po sa ating bansa ay 18 years old po ang itinatakda ng batas na minimum age ng pag-aasawa kapwa po sa lalaki at babae. At ang minimum age po na iyan ay itinatakda ng batas bilang consideration din po sa reproductive health ng mga kababaihan sapagkat hindi po mabuti sa kalusugang pisikal ang pagbubuntis at ang panganganak po sa napakabatang edad. Pero ang matagumpay po na pag-aasawa, hindi lang po nakabatay doon sa edad ng mag-aasawa, kundi doon po sa kanyang kapasidad sa paglusong sa buhay may Ayan, asawa. oo, nabanggit ninyo yung tungkol sa kapasidad na dapat na mataglay ng isang mag-aasawa. Kaya mga kadalagahan na gusto na mag-asawa, inuulit po namin ang tanong, are you ready na ba? Handa na ba kayo sa pananagutan na tutuparin ninyo bilang babae na may asawa? Kaya alamin na natin, kapatid na June, mula sa Biblia, ano bang dapat na maging katangian nila para masabi nilang handa na sila sa pag-aasawa? Ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Kawikaan 31, Gs hanggang talatang 11. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Dapat pong maunawaan ng mga dalaga na ang isang babaeng mag-aasawa ay dapat pong nakahanda o nakagayak na maging mabuting asawa. Ang mabuting asawa po ay inilarawan ng Biblia na higit pa sa mamahaling alahas. Kaya nga pala ang sabi ng Biblia, doon sa binasa ninyo, mahirap makakita ng ganyang uri ng mapapangasawa. Tama po. Mabuting asawa. Higit pa kasi sa mga material na kayamanan po ang halaga nun. Kung mahirap pong kumita ng material na bagay, di po ba? Mahirap kumita ng salapi. Lalo pong mahirap makakita ng mabuting may bahay. Yung kayamanan kasi, kapatid na Jun, namamana yun . Opo. Pero yung pagiging mabuting asawa,
hindi na ipamamana yun. Eh. Siguro po kung naipapamana yon, lahat ng magulang ang ipamamana doon sa mga anak po nila, yun pong mabuting asawa. At Yan. dahil po ang isang mabuting asawa, ayon sa Biblia, ay higit pa sa mamahaling alahas, tiyak po na siya ay iingatan, mamahalin, at hindi po kailanman ipagpapalit Yan, ng kanyang oo. mapapangasawa. Oo, tsaka ang mararamdaman ng mapapangasawa niya ay napakaswerte niya sapagkat nakatagpo siya ng isang mabuting asawa. Kaya nga po, sa panig po ng mga kadalagahan, na nagbabalak ng lumusong sa buhay may asawa, dapat pong matiyak ninyo na kayo ay nakahanda na maging mabuting asawa. O alamin na natin, kapatid na June, mula pa rin sa pagtuturo ng Biblia, papaano malalaman ng mga kadalagahan na gusto na mag-asawa na siya ay nasa uri ng mabuting asawa? Nakahanda Pagdating na ng siya. panahon, Opo, oo. nakahanda na siya sa pagiging mabuting asawa. Mhm. Ganito po ang sinasabi ng Biblia sa unang Pedro 3:3-4. Ang inyong ganday huwag baging sa kagayakang panlabas lamang, paris ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso, ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Bukod po sa paghahanda sa pisikal na pangangatawan o kaya po ay sa kagayakang panlabas, ang isa pong babae na mag-aasawa ay dapat pong pagyamanin ang kagandahang natatago sa kanyang puso na ayon po sa Biblia ay gandang walang kupas, na likha po ng mayumi at mahinhing diwa. Sa makatwid, hindi lang po ang titiyakin niya na maganda ay ang pisikal na kaanyuan o kagayakan. Tulad ng halimbawa, pagka ikakasal na, ang pinaghahandaang mabuti ay yung kanyang trahe de boda. Ang damit pangkasal. Yung damit pangkasal. Opo. Di ba? Bagaman mahalaga din naman yun, di ba? Para maging kaibig-ibig siya sa kanyang mapapangasawa. Kundi ang dapat na lalong ihanda ng isang babae ay yung kagandahang natatago sa puso na ipagkakaloob niya yun sa kanyang mapapangasawa. Tama po. Pero hindi naman po dapat magkamali ang atin pong mga taga-subaybay na ang sinasabi natin hindi po mahalaga ang maging maganda sa kagayakang panlabas. Mahalaga po yun. Oo, dapat nga ay lalo niyang pinagyayaman yun. Lalo na nga po kung sila'y Oo. matagal ng mag-asawa, hindi po ba? At alam naman po natin, habang lumilipas ang mga taon sa buhay natin, yung kagandahang pisikal, yun unti-unti ring lumilipas. Oo. Kaya dapat po inaalagaan, dapat pinagyayaman. Po? Ayan. Sapagkat ang pagsasama ng mag-asawa, panghabang buhay po yan. Ano ba ang halimbawa nun, kapatid na John? Yung kagandahang natatago sa puso ng isang dalaga. Halimbawa po, yung kanyang kabaitan. Yun. Napakahalaga po nun. Nung kanyang pagiging maalalahanin. Yan. Yung pagiging maasikaso po niya. Mm-mm. Lalo na doon sa kanyang mapapangasawa. Yan Ayan. po ay ilan lang halimbawa po ng mga katangiang panloob na nakatago sa puso ng isa pong dalaga. Ayan. O, kaya kapag ka sinabi ninyo na kayo yan, yung mga kinaukulan, napakapalad ng mapapangasawa nyo sapagkat nakasumpong sila ng mabuting asawa. Kaya igayak po ninyo at pagyamanin po ng mga kadalagahan ang kagandahang natatago sa inyong puso upang kayo po ganap na mahanda sa pagiging isang mabuting asawa. Sa mga kadalagahang nanonood ngayon, sa dami ng magagandang qualities na hinahanap ng mga binata sa inyo, sana masabi nila na kayo talaga ang kanilang the one. Diba? Dahil nakita nila sa inyo yung mga qualifications ng isang mabuting asawa, di ba? At napakaswerte po nila dahil higit pa sa halaga ng mga kayamanan dito sa mundo ang natagpuan nila kapag sila po ay nakasumpong ng mabuting asawa. Balikan natin, kapatid na yun yung binasa ninyo kanina na kung bakit sinabing yung mabuting asawa ay higit pa, nilalarawan ng Biblia na higit pa sa mamahaling alahas. Bakit nga ba? Ano ba ang katangian ng mabubuting asawa? Sa Biblia po ay ganito ang ating mababasa na nakasulat sa Efeso 5 at ang talata po ay 33. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang mabuting asawa po ay umiibig sa kanyang asawa. Yun. Ito po
ang isang napakahalagang maitanong ng isang dalagang nagbabalak ng mag-asawa. Siya ba ay nakahandang ibigin ang kanyang mapapangasawa at wala na pong iba pa habang sila po ay nabubuhay? Nakahanda siya na maging one-man woman. Di ba? Tama po. Ang iibigin lang niya habang siya'y nabubuhay, yung kanyang kaisa-isang asawa. Ang isa pong dapat na paghandaan ng isang babae o dalaga na mag-aasawa na, kung papaano po niya dapat pakitunguhan o tratuhin ang kanyang asawa. Sapagkat ayon din po sa talata na ating binasa kanina, ang babae po ay dapat na gumalang sa kanyang asawa. Ano ba ibig sabihin ng kapatid na Jun na dapat ang babae na may asawa ay gumagalang sa kanyang mister? Ganito po ang sagot sa katanungan yan na atin pong mababasa dito po sa Efeso 5:22 hanggang talatang 23. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang ibig pong sabihin ayon sa Biblia na ang babae ay dapat gumalang sa asawa, ay dapat na nakahanda po siyang magpasakop sa kanyang asawa. At nakahanda po siya na kilalanin niya ang kanyang asawa, ang pangulo niya at ang pangulo po ng kanyang pamilya. Ngayon, kapatid na Jun, sa ano pa dapat na mahanda ang isang babae para maging mabuting asawa siya sa kanyang mister? Ganito po ang sagot ng Biblia na atin pong mababasa sa Kawikaan 31:12 at 15. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Ang isa pong babae na mag-aasawa na ay dapat pong nakahanda na paglingkuran hindi lang po ang kanyang asawa, kundi maging ang kanilang magiging mga anak. Ibang-iba na po no ang buhay ng may asawa sa buhay dalaga na walang iniintinding pamilya pa, di ba? Kaya kapag ka po ang isang dalaga ay nag-asawa na, hindi na lang yung sarili niya ang iintindihin. Maging yung pangangailangan po ng kanyang mister, dapat niyang ipaglingkod, dapat niya pong asikasuhin yun pangangailangan. Kahit kapatid na Jun, halimbawa sa mga anak, di ba? Mga nagsisipag-aral, di ba? Pananagutan din yun Na di ba ng mga nanay? asikasuhin. Asikasuhin. Opo. At hindi lang po yan, may mga kababaihan po, kahit nagtatrabaho, kahit na tumutulong sa Oo, yan, mister may sa ganyan kanilang oo. kabuhayan, pero responsable sa pag-aasikaso po sa kanilang pamilya. Ang dahilan po noon, alam po ninyo, kapatid na Dindo, at sa amin pong mga taga-subaybay, sapagkat naigayak po nilang mabuti ang kanilang sarili. Naunawaan po nila ang kanilang magiging pananagutan sa paglusong sa buhay may asawa. Kaya nung sila po ay naroon na sa ganong sitwasyon, agad-agad nilang naia-adjust yung kanyang sarili at sila po ay nagiging hindi lang mabuting asawa, kundi mabuting ina doon sa kanilang mga anak. Kapatid na Jun, nakakausapin lang natin yung mga anak na rin. Kasi hindi lang naman yung mga mister ang masasabing sila'y mapalad na nakasumpong sila ng ganyang Tama po. uri ng asawa, 'di ba? Maging kayo mga anak na may ganyang nanay, 'di ba? Pati kayo, masasabi niyo maswerte kayo sapagkat may ganyan kayo nanay na nasa uring mabuting asawa, mabuting nanay, 'di ba? Na inaasikaso kayo araw-araw. Sabi nga natin sa mga nakaraan nating episodes, 'di ba? Yang mga nanay sa sobrang sipag nila, sila na nga yung unang gumigising, Opo. sila pa yung huling natutulog sa dami nga ng inaasikaso sa bahay. At hindi po talaga biro, hindi po magaan ang pananagutan ng isang babaeng may asawa. Kaya bago po lumusong ang sino mang dalaga sa buhay may asawa, dapat po niyang igayak ang kanyang sarili, ang kanyang damdamin sa gagawin po niyang pag-aasawa. Ayan. Ngayon ay ituloy natin itong ating pinag-uusapan. Paganda ng paganda ito, kapatid na Jun. Opo. Sana napapakinabangan at nakikinig yung ating mga taga-subaybay. Sa ano pa dapat na ihanda ng isang babaeng mag-aasawa ang kanyang sarili para naman siya ay maging isang mabuting asawa sa kanyang mapapangasawa? At saka mapaglingkuran niya ng lubusan yung kanya pong asawa
at ang kanyang mga anak. Meron pong sagot si Apostol Pablo na ating mababasa dito po sa Tito 2:4 hanggang talatang 5. Kung magkagayon, matuturuan nila ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa at mga anak, magpigil sa sarili, malinis, masisipag sa tahanan, maging mabait at napasasakop sa asawa upang hindi mapulaan ang salita ng Diyos. Dapat po nakahanda rin ang isang babaeng mag-aasawa sa pagpapakasipag sa tahanan. Yan. Sapagkat ang asawang babae po ang homemaker. Kaya siya po ang dapat na pangunahing nagsasaayos ng kanila pong tahanan. Kumbaga, kung ang lalaki, ang pananagutan niya provider ng tahanan sa kanilang o sa kanyang magiging pamilya, yung pag-aayos naman, pag-aasikaso, pagpapaganda nito, nando sa asawang babae. At napakahalaga po nun, nung pagpapayaman doon sa kanilang tahanan. Kahit Oo. po yun Simple maliit lang. lang. Oo. Kahit yun simple lang yung kanilang tahanan. Oo. Pero kapag kayo inaasikaso po nung asawang babae, yung tahanan po nila na yun ay kanyang mapagyayaman. Lalo na nga po kung siya ay talagang masipag sa paggawa. Kaya masasabi ng mga anak, lalo na nung kanyang mister, napakasarap umuwi sa bahay Apo. sapagkat napakalinis, mabango. Opo. 'Di ba? Sabi nga there's no place like home. Like home. 'Di ba? Opo. At sinisiguro po yun nung isang asawang babae na kung paanong maayos, malinis yung kanyang asawa at mga anak. Ganun din po yung kanilang tahanan. Pero babalikan natin yung mga nakaraan nating pagtuturo sa nakaraan nating episodes. Opo. Sa dami ng inaasikaso ng nanay, dapat hindi rin naman nila pinababayaan. Yung 'di ba? kanilang Yung sarili. kanilang sarili. Opo. Para lahat ng yan, nagagampanan nila para sa kanyang pagiging mabuting asawa. Asawa. At hindi lang po sa kasipagan dapat nakahanda ang isang babaeng mag-aasawa, kundi ayon pa po sa Biblia, dapat po ay maging mapagpigil din siya sa kanyang sarili Oo. at maging mabait. Iyan, kasi napakahalaga niyan. Kumbaga, halimbawa, ang babae, sila yung nagbabudget, di ba? Opo, kalimitan. Oo, Ano po yan ang kalimitan. setup po Oo. Kailangan may self-discipline. sa paggastos. Oo. Kasama yan sa dapat na maging katangian ng isang mabuting asawa. Kasi hindi pwedeng, halimbawa, yung sa pamimili, yung Opo. impulsive buying, Buying. Opo. na hindi naman kailangan, bili ng bili. Opo, bili ng Halimbawa, bili. magsasadya sa mall, sabihin natin ganun, Opo. para bumili ng, halimbawa, ng gatas. Opo. Pero pag may nadaan ng may sale na sapatos, uy, pibilin ko yan. Hindi lang gatas ang naiuwi, Pati may sapatos pa. Hindi Opo. naman kaano kailangan sapagkat Opo. meron pa naman siyang maayos na sapatos na Yun nagagamit. ang sinasabi pong buy now, nga later. Kasi wala na budget Oo. Ubus na. Kaya dapat po controlled yun Yan. pong paggastos. At yan po ay pangunahing inaasikaso, pinag-iisipan po ng ina ng tahanan. Ayan, Ano po. oo. Balikan natin yung sinasabi kaninang dapat ay mabait. O hindi lang doon sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, kundi doon sa mga in-laws niya. Sa mga binan. oo. Di po ba? Napakahalaga po niyan. Kasi yung maayos na relasyon sa in-laws ay nakatutulong din po sa pagsasama ng mag-asawa. Pati sila pupurihin yung napangasawa ng kanilang anak. Di ba? Tama po, Nakatagpo ka ng mabuting asawa. Kaya nga po, kanina ay nilinaw po ng Biblia na hindi lang ang inihahanda at pinagaganda yung panlabas na kaanyuan, kundi lalo na po yung karakter, yung Yan. pag-uugali po. At yung pagpapaganda po ng ugali, yung paglinang po ng karakter ay napagsasanayan po yan. Ano naman ang dapat iwasan? Di ba? Ng mga magiging misis pagdating ng panahon. Apo, dapat nakahanda rin sila na iwasan po ito. Oo. Ganito po ang itinuturo sa atin ng Biblia na ating mababasa sa Kawikaan 27:15 hanggang talatang 16. Nakayayamot ang babaeng masalita, tulad ng ulang ayaw tumila. Mahirap siyang patigilin, para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Sa lahat po ng mga dalagang nagbabalak ng magpakasal, ito po ay hindi dapat masumpungan sa inyo kapag kayo ay may asawa na. Yung pagiging masalita, na kung ilarawan nga po ng Biblia, tulad anya ng ulan na ayaw tumila at mahirap pong patigilin. Yan yung tawag ng iba naging o pagiging nagger. Pagiging nagger, Diba? ano po? Pagka ganyan, mga kaibigan, mga misis, control, 'di ba? Kasi
Sabi nga kanina doon sa binasa ng kapatid na Jun yun na niya nakayayamot eh. Diba? Yun ba naman ang gusto natin ninyo na maramdaman ng inyong mga mister araw-araw yung nayayamot sa inyo dahil nga dyan Araw-araw kakarinig ng ng Armalite. Opo. Pero gaya po nung binabanggit natin kanina, hindi naman ho masamang magsalita. Oo. Hindi naman masamang magpaliwanag. Yan. Lalo na nga po kung may punto de vista. Oo. Yung asawang babae na kailangan po niyang sabihin sa kanyang mister. At hindi din naman po maganda yung hindi naman nagsasalita. Oo. Kung tawagin po, silent treatment. Oo. Hindi, bago yun, kapatid na Jun, ang isa pa, yung kanyang pinagsasalitaan, na pangulo ng sambahayan yun sambahayan. di ba? Opo, yun ang Oo. kanyang pangulo. Kaya dapat po naisasaalang-alang. Nalalapastangan niya yung kanyang mister. Opo. At hindi naman nga po maganda, gaya nung binanggit namin kanina, Oo, na hindi balikan naman natin yun. umiimik. Oo. Anong tawag doon? Silent treatment. Ano Lalo ibig na po sabihin pag nun? may tampuhan. Yan yung yung wala imikan. Oo, yung deadmahan lang. Deadmahan di ba? na lang. Ang pag-aasawa po, bagaman sinasabing paglagay sa tahimik, ay paglusong po sa isang malaking responsibilidad sa mapapangasawa at maging sa magiging mga anak. Kaya nga ito po ay hindi minamadali. Hindi po ipinipilit bunga ng pressure na mula sa ibang tao. Hindi rin po dapat na gawin ng pag-aasawa upang makatakas lamang sa magulong pamilya o kaya po ay dahil sa material na pakinabang. Bagaman sasang-ayon naman po ang lahat na wala naman pong perpektong pagsasama, wala naman pong perfect marriage, pero yan po ay napagsisikapan na maisakatuparan. At para po yan ay mangyari, dapat po ang lulusong sa buhay may asawa ay nakahanda. At ang pagiging handa po sa paglusong sa buhay may asawa, yung kahandaan na sundin ang mga aral ng Panginoon Diyos na itinuturo po ng Biblia tungkol sa mga dapat isakatuparan ng isang babae at ng isang lalaki na may asawa. Pagka po ito ay naisakatuparan ng magkabilang panig, may iwasan din po sa mga kababaihan yung teenage pregnancy, Yan. yung maagang pagpapamilya na nauuwi po sa kabiguan dyan po sa paglusong sa buhay may asawa. Magtatanong kaming muli sa mga kadalagahan na nagnanais ng mag-asawa. Handa na ba kayong sundin ng buong puso ang mga aral ng Panginoon Diyos na itinuturo ng Biblia? At kung sakaling dumating na sa buhay ninyo, ang lalaking para sa inyo, ay masasabi nyo bang handa na talaga kayo? Bago tayo magwakas, inaanyayahan po muna namin kayo sa isang maikling panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo Opo. sapagkat muli mong binigyan ng pagkakataon ang programang ito Opo. na maibahagi po namin sa aming mga tagapanood Opo. ang iyong mga banal na katotohanan, Opo. lalo na po para sa mga kadalagahan Opo. na naghahanda sa paglusong sa buhay may asawa. Amen. Sana ang iyo pong mga banal na salita Opo. ang laging gumabay sa bawat isa sa amin Amen. at sa amin pong buong sambahayan Amen. para patuloy naming tanggapin ang mga biyayang mula sa iyo Amen. at ang kapayapaan ng amin pong buong pamilya. Amen. Panginoon namin Diyos, pakipagpala ang kabuuan po ng iyong banal na iglesia Amen. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Ang lahat po magalang naming idinadalangin sa iyo Opo. sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.